Alright, so ito na yung ibibigay ko sa inyo. 9 tips kung paano kayo papayat and 9 reasons kung bakit hindi kayo pumapayat. Kung bakit kayo may mga excess fats sa tiyan nyo, dito sa may belly, sa arms, sa liig, yung iba napupunta sa puwet, no? Kadalasan lalo na sa babae talaga dito sa sa belly at dito sa love handles. Tapos karamihan nagsasag na yung dito sa may arms nila. So, number one na talagang napaka-importanting iwasan nyo at tanggalin talaga, or wag naman talaga totally tanggalin, no? Bawasan nyo talaga kung gusto nyo lumait ang tiyan nyo. Okay? Number one is sugar. Okay? Yan talaga ang pinakakalaban natin. Kaya tayo nagkakaroon at kaya tayo tumataba, kaya tayo nagkakaroon ng mga belly fats, na may mga taba sa liig. Yung iba, di ba, nagdo-double chin na. Ito yung picture ko noon versus nung nagtanggal ako ng sugar. Okay? Number two, na kailangan natin iwasan at bawasan, sasabihin ko na masakit sa akin to, pero alcohol. Okay? Yan talaga. Okay lang naman uminom ng alcohol eh. Depende sa goal na gusto nyong gawin. Okay? Pero kung kaya nyo talagang iwasan na hindi kayo uminom ng alcohol, iwasan nyo. Kaya nga, di ba dyan nanggagaling yung tinawag nila na beer belly. Kasi 'di ba yung iba grabe uminom ng alcohol, siguro mga 10 bote, minsan nakakaisang case or umuubos ng isang bote ng whiskey. Ako, aminado ako, umiinom ako, but still na-achieve ko yung goal na gusto ko kasi binabawasan ko. Sobrang siguro mga 2 shots lang, okay na ako, pampatulog lang. Pero again, kung kaya niyong iwasan, iwasan niyo. Kasi ang alcohol, ang daming sugar din yan. Okay? Number three is yung mga trans fat. Ano-ano ba yung mga trans fat? Okay, yan yung mga nakukuha nyo sa Dunkin' Donut. Okay? Trans fat na nakukuha nyo sa mga processed food, sa mga chichirya, sa mga cakes, sa mga drinks, no, sa mga coffee, yung mga nabibili diyan ng mga sobrang sikat na mga kapihan na tinatambayan nyo, no? So, yun, isa pa yan. Minsan nakala nyo kahit sabihin yung low sugar o no sugar, sugar pa rin ang nilalagay nila dyan. Okay? And kung bibili rin naman kayo ng no sugar, mag-black coffee na lang kayo. Yun ang pinakamasasuggest ko. And babalikan ko yung number 2 natin, no, yung alcohol. Kung iinom pala kayo ng alcohol, ako sinasuggest ko, ang inumin nyo na lang siguro a shot of tequila. Lahat ng mga puti. Tequila, gin, vodka, yan mga yan. Kasi sobrang minimal lang ang calorie niyan and halos no sugar sila compared sa mga whiskey, sa mga beer, no? So, yun. Number 3 natin again is yung trans fat, yung mga processed food. Iwasan nyo yan, yung mga nabibili nyo sa yung mga ready to eat na, yung mga preheat na lang. Diba? Again nga, yung mga donut, yung mga chips. Ako, paborito ko pa naman, Cheetos, Lay's, Doritos. Yan, iniwasan ko talaga yan. Kaya from 265, nagawa ko ng mag 179. Sobrang proud ako sa na-achieve ko dahil binawasan ko yan lahat. Okay? Number 4 natin is, okay, ang favorite kong ginagawa is mag-workout. Okay? So, again, ako parati kong sinasabi sa mga clients ko, you eat less, move more, papayat ka. But if you eat more, you have to do or double time on the workout. Okay? So, ibig ko sabihin, kumain ka na marami ngayon, kinabukasan, triplihin mo o doblehin mo, triplihin mo o dagdagan mo pa yung workout mo para hindi dumikit sa katawan mo yung mga kinain mo ng isang araw, especially kung uminom ka, kung kumain ka ng mga chocolates, yung mga cake. So, kailangan double time on the workout. Diba? So, kung kakain kayo tapos hihiga lang kayo, hindi kayo mag-workout, talagang tataba kayo. Okay? So, number 5 natin is stress. Okay? Bakit stress? Ano ba usually nangyayari pag na-stress ka? 'Di ba? Nawawalan ka ng gana, tumataas ang cortisol level mo, ang nangyayari sa iyo, nag-stress eating ka. Okay? So, as much as possible, doon yan mapupunta eh. Pag na-stress ka, ako I suggest, mag-workout ka, you enroll in a gym, or maganda, mag-enroll kayo sa isang gym na meron jiu-jitsu, may boxing, para talagang,
alam niyo yun, na ilalabas niyo yung ano, yung init ba ng ulo niyo o yung reason kung bakit kayo na-stress. Okay? And ang pinaka-importante sa lahat is magdasal kayo. Bakit ba kayo na-stress? Ano bang cause ng pagiging stress niyo? 'Di ba? Alamin niyo 'yun. And number 6, okay? Always check your food intake. Okay, dikit-dikit na 'yan eh. So, workout, okay? Tapos yung food intake nyo. Ano ba yung mga food intake nyo? Ngayon, wag ka masyado mag-focus lang on the protein. Kumain ka ng mga high fiber food. Okay? Hindi naman kasi talaga mahal magpapayat. Okay, kailangan mo lang maging mapili at maging maingat sa kinakain mo. Magkano lang naman yung mga gulay, isda. 'Di ba? Marami ka naman choices. Eh. Baka mga high fiber food, mga pechay, kangkong, spinach, yan ang mga paborito ko. Broccoli, kung may chance kayo makabili ng broccoli, di ba? Yan ang mga kailangan nyong kainin or damihan nyo. Mga meat, mga fish, chicken. Yan, kung may extra budget kayo pambili ng steak, bibili kayo ng steak. Okay? Sa babae naman, ito, pang number 7 natin. Pang number 7. Siyempre, sa mga babae, pag nabuntis na kayo, okay, automatic yan. Talagang magdadagdag kayo ng weight. So, kung gusto nyong bumalik sa dati yung katawan nung dalaga kayo, eh, sundin nyo itong mga sinasabi kong tips. Kasi makakatulong to talaga. Number 1, again, ulitin natin, iwasan nyo mag-sugar. Okay? Alcohol intake, kahit wine pa yan, may sugar pa din yan, bawasan nyo. Okay? Mag-stick na lang kayo sa tequila, basta lahat ng kulay puti na alcoholic drink. Okay lang yan. But again, huwag nyo silang lalagyan ng mga carbonated soda or carbonated drink kasi may sugar pa din yun. Okay, so kailangan nyo lang naman iwasan kung talagang hindi nyo kayang iwasan, may stressful day, gusto nyong uminom, eh may party, ganon, 2 shots, okay na yun. Diba? Number 3 natin is iwasan yung kumain ng mga trans fat, yung mga processed food. Okay, i-google nyo yan, napakadaling malaman kung ano yung mga processed food. And number 4 natin is syempre kailangan nyo mag-workout. Okay, kailangan nyo mag-workout and then bawasan nyo ang stress nyo. Yan ang number 5 natin. Okay, ang number 6 natin is you have to check kung ano yung kinakain nyo. Baka mamaya mag-workout kayo ngayon and then mamaya makakain naman kayo ng cake, kakain kayo ng chocolate. Marami tayong alternative dyan. Kung talagang meron kayong sweet tooth, pwede naman kayo kumain ng mga dark chocolates. Diba? Kuhain nyo yung mga 75 to 80% na dark chocolates, okay na yon. And then again, yun nga, yung pang 7 natin para sa mga babae to is yung pregnancy. Okay? So, kadalasan talaga, no, maraming, pag nabubuntis, eh, nadadagdagan talaga yung weight nila. Alright? Ito, punta na tayo sa number 8. Okay? Genetics. Ito yung napakasarap pag-usapan. Kasi bakit? Ako, katulad ko, endomorph ako. Okay? Bata pa lang ako, talagang tabain na ako, big bone ako. No, maraming mga tao diyan, no, lalo na sa mga YouTube, sa mga nagbo-vlog ng mga fitness. Sobrang gaganda ng katawan. Sometimes kasi God-given genetics na nila 'yon, talagang maganda katawan nila or baka ectomorph sila or mesomorph sila. Yan ang mga swerteng katawan kasi kailangan lang nila gawin is kumain ng tama. Okay, sundin lang nila yung tips na sinasabi ko, talagang sobrang gaganda na yung katawan nila. May mga genetics talaga na namamana, no? Pagtabain ng pamilya mo, parang sa akin, kailangan mo mag-double time on the workout. Okay, kailangan mo talagang magsumikap, talagang give time para sa sarili mo, para ma-achieve mo yung weight na gusto mo at para maging healthy ka. Okay? Number 9 natin, last one is sleep deprivation. Okay? So anong ibig sabihin nun? Hindi ka nakakatulog, parati kang puyat. Okay? So, hindi maganda sa katawan natin yun. Kahit sa utak natin, sa health natin, sobrang hindi maganda yun. As much as possible, kung kaya nyo matulog ng 10 p.m., 9 p.m. or 11 p.m. the latest, tas gising nyo mga 6, 7, okay na yun. Pero ang masama, alam nyo yun, yung tutulog kayo ng 2 a.m., 3, 4, 5 a.m., tas gigising kayo ng mga 10, 11, 12, kasi puyat pa rin yun eh. Hindi sanay yung katawan mo dun eh. Unless nag-adjust ka na sa oras. Okay? Pero puyat, pag sinabi kong puyat, puyat is puyat. Okay? Pag lumagpas ka ng
10 p.m., 11 o'clock, minsan puyat ka na. Ang hirap na, pakiramdaman nyo yan, ang hirap na bumangon kinabukasan or paggising mo, parang ang bigat ng pakiramdam nyo. Pero itry nyo matulog ng mga 9, 10, tapos gising kayo ng mga 5, 6 a.m., mas masarap ang pakiramdam. 5 or 6 a.m., pwede ka na mag-workout. Alam niyo yun? So, yan ang mga tips na maibibigay ko sa inyo para talagang mabawasan ng mga ang belly fat nyo, yung mga bilbil, alam nyo, yung mga double chin, yung mga sa arms, yung mga sobrang taba. Kasi nangyari na sa akin yan. Hindi ko naman tinatago yan. Pinakita ko sa inyo yung picture ko kanina, katulad nito. Yaan. Yaan ako before. Like last year. Okay? Ganyan ako ulit tumaba. Nung ano lang, nung December, lumaki ako ng ganyan. Tapos ito, January hanggang ngayong April, dire-diretso ako sa training ko. Nag-jiu-jitsu ako, boxing. Di ako masyado tumatakbo eh. Siguro pag nag-treadmill ako, siguro mga 10 to 15 minutes lang. More on calisthenics, sobrang lightweight, pero mas nagpo-focus ako talaga ngayon sa jiu-jitsu. Grabe, basta ang ginagawa ko is workout ako ng lightweight lang talaga, high repetition, and then jiu-jitsu. And then I really watch what I eat. Kasi siguro kung hindi ako umiinom, mga boss, no, mga manonood, sobrang rip na yung katawan ko. Kaya lang, sana matigilan ko rin na hindi uminom, no. So again, this is my 9 tips para sa inyo. Kung gusto nyo, okay, kung gusto nyo lang pala talaga, no, uminom kayo ng maraming tubig na may lemon. Yan, makakatulong sa inyo. At saka green tea, lagyan nyo ng lemon. Yung iba, apple cider vinegar. Pero check nyo na hindi kayo acidic. Alright? So, sige, mag-recap lang tayo, no? So, number 1, ang kailangan nyong tanggalin, sugar. Okay, bawasan nyo talaga yan. Ang pangit man sabihin, pero syempre tayo, lumaki rin ako na pinapakain ako ng maraming chocolate, so matakas pa ako. Alam niyo yung mga flat tops, paborito ko yan. Yung mga eggnog, no, yung surge, yan, paborito ko yan. So, yan, ganoon. Tumaba talaga ako. And then, alcohol, yan, yung pagkakaroon natin ng beer belly. Okay, so, as much as possible, again, bawasan yung alcohol intake nyo or kung kaya nyong uminom na lang ng tequila, vodka, yung mga gin, lahat ng puti kasi sobrang minimal ng sugar niyan tsaka sobrang konti ng calories. Next, number 3 is trans fat. Okay, yung mga processed food. Iwasan nyo yan, yung mga donuts, lahat na nabibili nyo sa mga nakarap, yung mga instant, yung mga, yan, yung mga masasarap na chichirya, yung mga paborito ko na chichirya. And then number 4 is kailangan nyo mag-workout. Okay? Tandaan nyo, pag kayo hindi gumalaw, parang tubig lang yan na nasa baso, hindi ba? Pag pinuno mo yan, huwag mong galawin, pagbalik mo, puno pa rin yan. Okay? So kailangan, pag nagkumain kayo, bawasan nyo, parang tubig, inuman nyo yung baso, bumabawas yan. Di ba? So, magre-refill ka na naman ng pagkain, which is yun yung tubig mo, mapupuno na naman yan, at least hindi siya umaapaw. Diba? Hindi siya yung nagiging taba sa katawan mo. Number 5, tama. Number 4, number 5 is stress. Okay? Ang stress kasi nakaka-bloat yan dahil pag na-stress ka, tumataas ang cortisol level mo. O, so, syempre, yung cortisol level, yan yung talagang magpapagutom sa'yo eh. Okay? Hungry hormones yan. So, as much as possible, pag nag-workout ka, natatanggalan or nababawasan ka ng stress. So, suggestion ko talaga sa inyo, mag-workout kayo. And then, check what you eat. Kung ano yung, at tatandaan nyo to, you are what you eat. Kung ano yung kinakain nyo, yun ang kalalabasan nyo. Kung puro ka cake, puro ka pasta, unless, again, yung body type nyo, no? Kung kayo ay yung mga ectomorph, which is yung talagang kahit anong gawin, hindi talaga tumataba, ibang program naman ang gagawin dun. Iba namang usapan yun. Pero kung katulad kita na endomorph ka, okay, yung konting kain mo lang, kita mo, bloat ka kaagad, as much as possible, iwasan nyo talaga kumain ng mga trans fat, processed food, at saka yan mga cake. Again, sa babae, pag number 7 natin, pregnancy. Okay, kaya okay, may irita. Ano mo yun, yung iba kaya ayaw magpabuntis kasi alam nila tataba sila. Mag-workout po kayo. Okay, at saka checkin nyo kung ano yung kinakain nyo. Number 8 natin is genetics. Okay,
Marami talaga diyan ng pinagpala na maganda na yung katawan nila, ang kailangan na lang nila gawin sundutan ng konting workout, alam mo yun, kain lang ng tama, kahit uminom sila hindi sila tumataba kasi gifted na. May mga tao po talagang gano'n, okey? Sad to say hindi tayo gano'n, so we really have to work for it kaya talaga doble-doble ang workout ko, triple. Alam mo yung halos araw-araw magwo-workout ako para lang makakain ako ng gusto ko. Minsan nagche-cheat day ako ng cake, pero sisiguraduhin ko the next day magwo-workout ako ng sobra. Na talagang, hindi naman yung talagang yung mababalian na ako. Hindi naman sa ganun. Yung alam ko lang na enough para lang ma-burn ko yung nakain ko o yung mga nakain ko for the past few weeks. And then last natin is yung sleep deprivation. So, as much as possible mga boss, take time, ayusin niyo yung schedule niyo, no? Matulog kayo at least mga 6, 7, 8 hours. Pero again, at least try niyo matulog ng between 9, 10, latest na yung 11. Tapos gising kayo ng 5, 6. 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. Mas marami po kayong magagawa. And tandaan nyo, if you eat less and move more, sigurado, okay, sigurado mag-weight loss kayo. Tapos pag kumain kayo ng marami, if you eat more, okay, make sure na mag-workout kayo or gagalaw kayo ng mas marami din. Ganun lang po yan. At the end of the day, ang sasabihin ko lang sa inyo, ang pinakakailangan nyo lang talaga is balance. I-balance nyo lahat ng ginagawa nyo. Okay? Hindi nyo po kailangan mag-starve. Okay? Yung hindi kayo kakain. Alam niyo yun, hanggang sa magkasakit na kayo, kailangan lang natin balance. Pero, again, ibang usapan na yun. Ako, ginagawa ko rin yun, yung intermittent fasting or 3 days fast. Okay? Ginagawa ko rin yun kung kailangan ko lang. Marami rin pong benefits yan, yung 3-day fasting na yan. Sa next natin, i-explain ko po sa inyo yung mga benefits ng fasting. Pero again, kung wala kayong oras mag-fast, hindi nyo kayang mag-fast, ito lang po yung sasabihin ko sa inyo. Yung 9 tips na binibigay ko sa inyo, sobrang napaka-importante po nito at alam kong makakatulong sa inyo. Alright, so again, this is your Coach G Bote, humble but ready to rumble. Peace out, ingat kayo parate. Check out the next vlog. Pag-uusapan natin ngayon is yung fasting. Alright, God bless. Thank you.